General Torre, kawawa, magpapasko na, wala pa rin daw pwesto sa gobyerno. O Auntie Claire, nasaan na yung pinagyayabang mo na mas mabigat daw para kay Torre na ialok sa kanya? Ano na? Ikaw talaga, Auntie Claire, kung makapagkwento ka, talagang game na game ka. O ayon po dito sa balita, Torre, wala pa rin pwesto sa gobyerno. Malacanang, tikom pa rin. Wala pa ring malinaw na posisyon si dating Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III sa gobyerno kahit ilang linggo na ang lumipas mula nang banggitin ng Malacanang na may alok umano sa kanya. Matatanda ang sinabi noon ng palasyo na may nakahandang bagong tungkulin para kay Torre at hinihintay na lamang ang kanyang pagtanggap. Ano yung tatanggapin kung wala naman? Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin pinal na anunsyo mula kay Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, hintayin na lang ang magiging desisyon ng Pangulo. Nakaraan ikaw yung nagyayaw-yaw dyan na mayroong mas mabigat na pwesto. Kung sinabi mong mas mabigat, ibig sabihin nun, alam mo kung ano yun. Matatanda ang inalis si Torre bilang PNP Chief matapos umano niyang suwayin ang utos ng National Police Commission or NAPOLCOM. Sa panig naman ni dating hepe, inamin ni Torre na pinag-iisipan na niyang mag-early retirement habang nananatiling tikom ang palasyo kung siya ba ay bibigyan ng bagong tungkulin sa administrasyon. Nako, mukhang walang plano Di ba? Katagal-tagal na, kailan pa yan? Anong petsa na? Magpapasko na, wala pa rin pwesto si Torre. Nako, mukhang mag-early retirement na nga ito. Kung mag-early retirement ito, si Torre, wala na siya sa serbisyo. Yan ang abangan natin kung magsalita na siya. Tungkol po doon pag-aresto kay Tatay Digong, pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Kasi sa ngayon, hindi pa pwedeng magsalita sila kontra sa gobyerno. Baka makasuhan pa sila, di ba? Mas maganda, pag nag-retire na, o kagaya nung ibang mga retired general, o nagsasalita sila, pero ngayon, sinasabihan na yung pension pinag-initan na. Pero malabo yun, hindi naman pwedeng pag-initan yung pension ng mga retired na mga kasundaluhan o mga kapulisan. Pinaghirapan nila yun. Kahit papano, ay pera na talaga nila yon. O ayon po dito kay Arnold Bukog, yan ang napala sa'yo. Naku, kawawa nga di ba? Sabi ni Ramar Pableo, ibibigay sa kanya parisan, ginagamit pa ang tent sa Cebu. Kaya di pa siya makapagsimula ng parisan. Teka, ang pinag-usapan natin dito si General Torre. Ramar Pableo, baka yung ibig mong sabihin, si Diwata yan. Hindi si Diwata pinag-usapan natin Baka magkamukha lang sila. Sabi ni Wakwa Lagyapak, nabudol ka, ginamit ka lang Torre. Naku, yan po yung tingin po ng karamihan. O sabi ni Walter Batario Laksiapag, ginamit ka lang yan ang katotohanan. Yan po yung tingin ng iba. Ano kaya sa tingin nyo? Alam nyo sa totoo lang, sa kalagayan po ni General Torre ngayon kawawa talaga. Kung kawawa. Pero marami pa rin galit sa kanya. Bakit? Dahil sa kayabangan niya. Oo, ginawa yung trabaho niya. Kung may nag-utos naman sa kanya, kung yun naman talaga ang dapat niyang gawin, kailangan talaga niyang sundin. Yun nga lang yung dating niya. Yung kayabangan niya. May pa-boxing-boxing pa. At hindi naman kasama sa trabaho na yun, di ba? Yung mag-schedule ng boxing, tapos naging champion. Yung pagmamayabang niya. Di ba? Yung asta niya nung sa panahon na inaresto si dating Pangulong Duterte. Kung paano siya magsalita. Yung kabastusan niya, kaya maraming nagagalit sa kanya. Ngayon, di ko lang alam kung naawa kayo sa kanya. Pinatikim lang ng saglit yung pagiging PNP chief tapos pinalitan at wala nang balita kung anong pwesto na ibibigay sa kanya. Mga taga-suporta ay talagang asang-asa. Ay baka sa ganito ilagay, ay baka sa ganon ilagay. O tingnan nyo, pati kayo nabudol na. Pati kayo umasa sa pinagsasabi ni Auntie Claire nakaraan, di ba? Na mas mabigat daw. Anong petsa na? Sabi ko lang para kay General Torre. Merry Christmas na lang. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.